So, mapapansin nyo ngayon is marami ng content creators. So, naniya ko kay Sir Francis eh. Dating marketing, to eh. Okay, so mamaya, excluded siya sa workshop. Siya na lang yung gawin natin na okay, so, according sa survey ng Content Management Institute, almost 97% ng mga businesses ay gumagamit na ng social media. Okay, so forms like Facebook, Instagram, TikTok, ano pa? Mga ginagamit natin dito sa card. Okay, so yan, to build a company's brand, to increase your business brand, gumagamit ang mga business owners ng mga social media platforms. So mamaya, bibigay tayo ng example ng mga content marketing strategies ng isang business. So, si social media marketing, may mga key features yan. Okay, so sabi dito, audience focus. So dapat, sa pag-create natin ng content is yung target audience natin, dapat nakafocus na tayo doon. Dapat may target audience. Kaya kagaya sa pag-establish nyo ng business nyo, dapat sa business plan nyo may target market. Sa social media marketing or content marketing, may audience focus naman. May target audience kayo kung sino yung mga, kung ano rin yung target ng business nyo, siya rin target audience nyo in social media. Okay, so kung target nyo, kung ang product nyo is clothes, sino ang target audience nyo in social media? Siyempre, yung gagamit doon sa product nyo na clothes. Another one is long-term strategy. Dapat, when you create the content, dapat long-term yan. Dapat long-term na nagbabibuild ng customer loyalty. Ano pa ba? Mag-retain ng customer loyalty and also yung build relationship with your customers also. Dapat hindi lang post ng post, dapat at least may maka-interact naman sana kayo customer, no? Okay? And another one, multi-channel. So, aside from Facebook, dapat may presence din kayo sa TikTok, Instagram, diba? Si Insta pang high-end naman yung target audience na. So, possible na mas malawak yung reach ng product or service nyo pag mga ilang platforms ang gagamitin nyo. Hindi lang kayo nakafocus sa Facebook kasi may mga audience din sa TikTok. Okay? And last, yung search engine optimization benefits. So, kung ma-maintain nyo yung consistency ng pag-post nyo through sa mga ibang platforms na ginagamit nyo, may chance na yung ranking nyo is mataas. So, pag nag-search si customer, kung baka kailangan nyo ng product na ganito, o let's say for example, peanut butter. So, kung consistent yung online presence mo sa pagpo-post ng yung product na peanut butter, may chance na mataas yung ranking mo. And pag sinerch ni customer is peanut butter, ang unang-unang magpapap is yung let's say Facebook page mo or yung TikTok account mo. Okay, so yun yung isang benefits pag consistent yung pagpo-post natin. Okay, and another one, we have case strategies for content marketing. Okay, so yan yung
Okay, so take note, ito yung magiging guide nyo mamaya sa pag-create na kung anong gagamitin yung online platform. Ito yung gagamitin yung guide sa pag-post mamaya. Okay, so gagamitin din natin sana yung mga dala ng product. Okay, so first one, strategy. Define your target audience. So, kagaya na ng sinabi ko kanina, sa business plan nyo, may target market kayo. So, sa isama nyo na din na may target audience kayo sa social media or content nyo. Okay, so, same din yan, naka-align din yung sa social media marketing is naka-align din sa business plan nyo. Kung ano yung target market nyo sa business plan nyo, yun din yung nasa content plan nyo. May target audience. Okay, so pag sinabi naman natin content plan, so ano yung mga ipopost nyo? Anong, example, anong ipopost nyo mauuna? Video? Or just a podcast? Or plain na Facebook post? Or text Facebook post lang? And then, gaano kadalas ang pagpo-post nyo? Is it every day? Twice a week? Or once a month? Ganon? Okay? So, yun yung nasa content plan nyo. Para ma-maintain nyo yung presence ng Facebook. Let's say, example na lang Facebook page para ma-maintain nyo yung presence ng Facebook page nyo. Okay, another one, focus on quality over quantity. Yun, kahit nga ang dami-daming post, pero hindi naman nakakatch yung attention ng target audience mo. So, mag-focus tayo on quality. Okay, so leverage various content formats. So, yun, sa content formats naman, not necessary na infographics. Baguhin nyo din sa next post nyo kung ang ginamit nyo is infographics, sa next naman is videos, tapos yun, salitan lang para hindi naman, para may inaabangan yung audience nyo. Paiba-iba yung post nyo. And dapat catchy. Dapat nakakatch yung attention ng target audience mo. Of course, your target audience is your potential customer for your product or your service. Okay, dapat consistent din tayo sa pinopost natin. Sa pag-maintain natin ng, let's say for example, yung Facebook page natin, dapat consistent yung presence niya. Okay, so dapat may para may binibigay ka. So, from your last post, parang bibigay mo yung feeling kay target audience na may aabangan siya sa susunod na ipopost mo. Okay? And of course, engage with your audience. Hindi ka lang basta magpo-post, dapat mag-reply ka din. Pag tinanong di ba, mostly kasi ng mga nag-advertise, di ba sa comment section, tinatanong magkano, where is your business address, mag-reply kayo doon. Para at least malaman ng customer or kung loyal customer mo yun, alam niya. Pero kung potential yun na nakita lang yung post mo, alam niya. Okay? Tapos, kahit hindi sa comment, sa message din. Tapos sa email, mag-reply din kayo para at least alam nila and ma-maintain nyo din yung relationship you with your customers. And of course, collaborate with influencers. Example na lang kung ang product mo is camera, why not create an event and invite yung mga photographers to join your activity, and at the end of the day, gagamitin niya yung activity na yun, tapos may ipopost sila sa page niya. Tapos, di ba, may mention nila, yung product mo is, ganito yung quality niya,
Tapos, ini-endorse na din nila kung saan yung business address, yung may contact them, mga ganon. So, at least you collaborate with other influencers. So, ito lang yung magiging guide natin for today's afternoon workshop. Just a quick lang po yung ipipresent natin. Kasi for social media marketing na yung parang 1 day to 2 days, pwede tayong coordinate kay DICT para yung workshop ay yung topic na iba is ma-cover. Kasi yung ginawa namin is very short lang po. So yan, another example na maganda ang presence niya online is, or yung company niya is sino yun? Si Coca-Cola. Diba? Maganda yung, since noon pa naman is may history na si Coca-Cola sa content marketing. So, diba? Gumagawa sila ng videos na emotional talaga yung target nila. Emotions ng target audience nila yung malalaman nyo sa panonood ng advertisement nila. Okay, so si Share Ako campaign, kung alam nyo yun, yung Share Ako campaign ni Coca-Cola, pinapersonalize nila yung bottles nila, yung product nila. Diba? May mga names doon. Bakit kaya ginawa nila yun? Kasi gusto nila, yung customer nila, kung pangalan yung nasa bottle is, they want their customer to share a Coke with their friends. So, yung target ni Coca-Cola is ganun yung way niya para maka-attract ng customers niya. Kahit nga pinagbabawal sa atin yung soda, pero marami pa rin tumatangkilik kay Coca-Cola. O yung Coke, o mga sodas, di ba? So, yon another example. At si Richie's Chocolate. Di ba mataas yung rank niya sa TikTok, pati yung presence niya. Ang dami niyang reviews, ang dami din nag-share, tapos, kaya, pinipilahan siya sa SM, di ba? Mostly, stories, talagang nakuha niya yung niya sa TikTok and other platforms. Kaya, kung punta ka ng SM, pila. Pero, di ba? Okay, another one is, si Dulce Chocolates. Okay, pag may bago siyang product, diba, makikita nyo yung process, paano ginawa, ina-upload niya. Tapos, sa Facebook page niya, andun naka-identify kung saan kayo pwedeng bumili, gano'n. Okay? So, yun, another examples, si Dulce, si Riches, si Sugar Shop din, isang small business owner, nagsimula siya. Ang product niya lang noon is through cakes. Tapos nag-add-on sila yung another innovation nila is yung mango kimchi and now yung ice cream. So mga ganon. Tapos yung ang ginawa ng Sugar Shop ngayon is na meron na rin presence sa online. So, makita na sa Facebook page nila, mamaya papakita ko. Tapos, ang gagawin natin ngayon, mag-group, ilan po kaya? Kaya po ng 6 or by table na lang. So, by table na lang, itry po natin na gumawa ng Facebook page or kung meron man kayong existing na Facebook page, yun na lang gamitin ng group, no? Tapos, sino pong nagdala ng product? Ayun, isa po. Ay, meron din peanut butter. Anong ingredients natin ngayon? Pwede rin gamitin natin ito. Yung cup, kung ano pa ba pwede. Ayan, may nakita kong veggie chips, oatmeal bar, 2, 3, 4, ayong alcohol glasses, 4, 5,
7. O yung may mga product, 7 groups na lang. O sakto. Sakto, 7 groups. 7 groups. Sakto. Kung kailangan niyo yung may product. Tapos, may mga cellphones naman siguro tayo na pwede gamitin as a picture. Tapos, wait lang, ulit ko lang. Ayun po. No? Papahiram mo ba? Papahiram mo ba? Yan. Oo. So, sige, habang inaayos ko yung i-present ko next kung how to create a Facebook page, gamitin nyo muna yung mga cellphone nyo, take the best shot. Kung ilang angulo yan, pwede naman po. Okay, tapos, so yung picture nyo kaninang umaga, yun gawin nyo, yun na lang gamitin nyo. Mag-create po tayo ng Facebook page. Pero kung may existing na, ay wait lang, exclude si sir, baka siya na lang mag-critic na output nyo. Okay. Pasensya na Sir Francis. Okay. So siya na lang at si Sir Peter ang mag-critic and si Sir sa mga output nyo mamaya. Okay. So, meron na tayong photos. I want you to think kung anong pangalan ipapangalan nyo doon sa business Facebook page nyo. Yun. Okay. So, as a group, pero kung may existing na yun na gamitin nyo, mag-usap lang kayo. Tapos, ayun, yun mo na, yung meron ng Facebook page, pag-wait muna, pero kung wala pa Facebook page, mag-isip muna tayo ng ipapangalan natin doon sa page natin. Wait lang, ayusin ko lang. Tapos, kung meron na kayong gagamitin Facebook page, yun na lang, pero on a piece of paper, just in case na gusto nyo kumaman ang sarili nyo, I want you to think kung ano yung ilalagay yung Facebook, business Facebook page name ninyo. Tapos, using these strategies, alam nyo po gumawa ng caption ng mga Facebook post. Sir, okay, so, sa piece of paper din, you work as a group na to think kung ano yung caption ninyo. Example, kung ano yung peanut butter nyo. Ano yung magandang i-caption dito. So, as a group, you work as a team, gawa mo na kayo ng caption na bang ayusin ko. I-demo ko lang how to create a Facebook page. Tapos, ayun mo ang pag-usapan yung sa group. Pero since ikaw yung gumagawa, alam mo. Mga ganun. Sige po. Okay, wait lang po. Sige, work as a group muna. Tapos, ayusin ko lang yung ipapresent ko Facebook page. Okay, so create new. Yan ma'am. Okay, so i-click natin create.
Pagka-click nyo, yan, may option, dalawa. Personal or professional. Kayo kung anong choice nyo kung personal or professional. Pero kung may business kayo, mas maganda yung professional. Okay, tapos next. So next, yung page name nyo na. Ilagay nyo na yung yung napag-usapan or yung gusto nyong name ng Facebook page nyo. Okay, tapos next, may category, di ba? Okay, kung bake shop, i-type nyo lang yung baka maka-plate mo naman ako mag-isa. Okay, so pagka may category, so anong klaseng ano yung line of business nyo? Kung bakery, may descriptor dyan, may choices ng bakery. Ano pa? Yan. May food and drink. Type nyo lang food, may lalabas. Tapos pag clothes naman, yan, may clothing brand, may clothing store, may clothing company. Okay. Tapos, after na nakaselect na kayo ng category ng page nyo, click nyo lang is next. Okay, next. Tapos, ayun. Ang lalabas is yung mga ibang details na kailangan nyo i-input. Okay, so first, syempre may value yan. So, dapat ang ilalagay nyo din is a background of your business. Okay, dito, ganyan. Example. Example natin, sino ang pwede dito kasi. Okay, may existing na pala ito. Okay, so, okay, so, may bio dyan. Maglagay kayo ng a short description of your business or yung page nyo. Tapos, may contact details dyan. Okay, kung may website, ilagay. Kung wala, okay lang. Kung may email, ilagay din. Tapos, mobile number. Mobile number. Tapos, location. Yung business address nyo na lang ang ilagay nyo. So, meron dyan, city or town. Kung taga Baguio is i-select nyo lang yung Baguio City. Tapos, ilagay nyo yung zip code ng city, which is 2600. Kung taga Baguio kayo. Tapos, ayan. Dito sa baba, may option din kung anong gusto nyo. Kung lagi kang naka-open yung page nyo or no hours available. Tapos meron din standard hours. So kung 8 a.m. to 5 p.m. mga gano'n. Or 10 a.m. to 12 midnight. Parang gano'n. Kasi makikita nyo sa ibang mostly resto is 10 a.m. may time doon. Okay? Tapos, i-click nyo lang yung next. So, kunyari, tapos na yan. Okay? Tapos, sino nang natapos hanggang sa may? Send ka na.
po, tapusin niyo muna yung short background of your business. May nag-create na ba? Sino pong tapos? Sino pong tapos na? Wala? Tapos na siya. Sir. Ay, nag-post na kayo? Nag-post wala. Okay, advance. Okay, since tapos naman na. Okay. Okay, so, lahat natin is may existing na at nakagawa na ng page. Tapos na sila, sir. Okay, ang gagawin natin ngayon is may caption na kayo. Nakapag-isip na po ng caption. So, dito po, alam naman natin parang Facebook din yung pagpo-post natin. Pero, sa caption naman is gandahan natin since business promotion naman, product promotion ang gagawin natin. Okay, so dapat yung caption nyo, doon ikikritik. Okay, may ipapremyo ba si sir? Charis. Okay, wala. Pero at least, experience natin. Okay, may papakita lang ako. Sample kung paano mag-caption ng product. So, tingin tayo ng isang client. Pero food, naghanap ng food. Food products. Okay, ito yung Facebook page ng isang client natin, si Sugar Shop. So, ito, check lang natin, baka may mapulot tayong ideas. Okay, so profile picture niya or yung cover photo ng Facebook page niya is mga products niya. So, andyan, 4 na klaseng product, yung cover photo. Tapos, ang ginamit niyang profile picture ng kanyang business page is yung logo nila. Okay? So, tingnan naman natin yung nilagay nila sa information no Facebook page nila. Okay, so, kita ba? Ito may short introduction. Life's busy but that shouldn't mean missing
out on the joy of a comforting quality snack. So, Sugar Shack offers convenient, on-the-go treats carefully crafted to bring happiness in every bite. Okay, so yan yung introduction ni Sugar Shack. So, sa page nyo, pwede nyo gawin ito. Tapos, yung category ni Sugar Shack, yung ginawa nyo kanina, yan, nasa food and drink. Sa inyo, kung ang sinelect nyo is bakery or bake shop, okay lang naman. Tapos, ito. So, meron na siya business address. May contact number. May nilagay kayong contact number. Okay, tapos meron ding email. Kung Yahoo email or Gmail yan. Okay? Tapos, may so yan, may button dyan kung pwedeng malalaman nyo kung open or close. Kasi, kung nag-set kayo ng time is, kung ngayon is alas 2, tapos ang sinet nyong opening hours nyo is 10 a.m. to 7 p.m. Lalabas dito, since 2 p.m. pa lang naman ngayon, yan, lalabas yan, open now. Pero kung lagpas na siya sa sinet yung operating hours, ang makikita nyo dyan is close. Okay? Tapos, yan. So, may mga review siya. Makikita nyo. 100% recommend. Okay? So, kung consistent kayo sa pag-post, pag-promote ng inyong products or service using your Facebook page, may ganyan din kayo. Okay? Later on. Okay? So, tingnan natin sample posting ni Sugar Shack sa kanyang mga products. Because you're not only supporting a small business, I love you. Like, I really love you. Because you're not only supporting a small business, you're supporting my dream. To the person supporting my small business, I love you. Because you're not only supporting a small business, you're supporting my dream. To the person supporting my small business, I love you. Like, I really love you. Okay, so ano pong napansin natin? Gumamit siya ng video, short clip. Pero, may nakalagay. So, anong sinasabi is, thank you for supporting my business. So, ganun din pwede niyong gawin. Pwede niyong baguhin. Tapos, ang caption niya dito is, ayan. Siguro, anong maisip natin sa ganitong caption? Okay? So, support local. Tapos, ito sa caption niya kasi is, thank you for making us part of your budget. We know life is expensive and we are truly grateful. So, ito is, itong post ni client is pasasalamat sa naging customer niya at sa pagtangkilik ng kanilang mga produkto. So, yun, isang klase ng Facebook page ito as a thankful message to a customer. So, tingnan natin kung paano naman niya introduce ang kanyang product. So, yun ang gagawin niya today, yung pag-post muna ng available products niyo. Okay, so continue lang yung ginagawa niyo kasi mamaya kayo din mag-present niya.
Okay, eto, ice cream naman. So, kung ang hilig ng content creator or yung business owner is gusto niya through video clip siya, short video clip siya makikilala, pwede ganito. Pero pwede rin na as infographics lang. So, si Sugar Shack, since may siyang mag-video, ayan. So, ito is mga bagong products nila na binibenta nila sa may Diplomat Hotel. So, doon yung mga pwesto or stall ng mga small business owner na inorganize ng isang creative industry. Okay, so yan. So, tingnan din natin mamaya yung gagawin nyo. Okay? Okay. Anak po ako ng ibang example pa po. Okay, another strategy. Pakinggan nyo. Bigla kang sumakses eh. Pero step by step pa lang. Bago ka sumakses. Pero yung na-imagine kung biglang kang sumakses. Huwag kang taas. Mangyari ganon. Makikita mo sa imagine. Okay, so dito, sa ginawa niyang video, gumamit siya ng trending para mag-catch attention ng kanyang mga possible customers. So, isang strategy din yan na pwedeng gawin nyo or pwede rin naman kayo gumamit ng ibang strategy. So, example lang yan, how to, para laging may inaabangan yung mga target audience. So, hindi yung laging yun na lang at yun ang post nyo. Same at same. Okay, so yun, 2:25 ngayon. Kaya pa ng 20 minutes matapos posting. Tapos, mag-post kayo kung ano yung na-take nyo or na-picturean nyo kanina. Gamitin niyo yung picture, tapos lagyan niyo ng caption kung parahas na lang, parang introductory stage na lang muna ang gawin natin. So, picture, tapos ang nasa caption nyo is introducing your product muna para parehas yung output natin. Okay, so kung peanut butter ito, okay. So, ito, sa introductory stage muna, introduction. Okay, so, kung ito is peanut butter, kay Tarek from Itogon, ang brand niya is Tarek. Tapos, okay, so, you introduce this peanut butter by Tarek, tapos ilagay nyo anong ilang grams, 500. So, introducing, mag-example na ba? Okay, dapat may price para, sa pagpo-post pala, dapat may price para hindi lang yung tanong or nasa comment is magkano. So, yun. Ito, example lang introducing Tarek peanut butter or okay, gamitin natin yung word na creamy or introducing Tarek creamy peanut butter, no sugar added. Okay, no sugar added, manufactured by, ganun. Okay, so, tapos yung price,
Tapos dapat may hashtag. May hashtag, Okay na yan. yung hashtag ni ma'am para sa peanut butter niya. O, hashtag, pwede naman, kung local products yan, kung pare-parehas na local products, hashtag support local businesses, ganun. Or buy local products. Support local, buy local, ganun. Okay? Tapos, pag lagi natin ginagamit, kung ito is gagamitan natin ng hashtag correct, peanut butter, pag isi-search nila yung peanut butter, kung mataas yung ranking mo nga po, is unang magpa-pop up sa kanila is yung Facebook page mo. Kaya dapat po consistent tayo sa pagpo-post. Ganun lang naman po. Kung sino mas maganda. Pwede naman kung hindi as playful yung gamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng short video clip. Kung may caption up kayo dyan, pwede naman. Pero kung wala, as picture na lang muna. Okay? Okay lang ba? 3 o'clock na lang ang presentation natin. Okay? Tapos may papanood akong Facebook tips. Facebook page tips. Habang ginagawa niyo yung pag-post nyo. Kanya makasama. Sa next ulit. Join up. Thank you. Yung Facebook business page dahil it is your digital storefront. Kung wala ka nito or
kung hindi maayos, masasayang lang din yung effort dun sa next month. So it is the first thing people check before they trust your brand. So alam mo, kahit gaano kagaling yung ano, kapag hindi maayos yung pag-image mo, wala pa rin bibili. So in this video, I walk through how to create a professional, trusted, and ad-ready Facebook business page. So main thing number one, first impression matters. Sa lahat naman ng bagay, di ba? Your page is your brand home base. Parang physical tindahan yan. Kung madumi yung tindahan mo, walang sign, walang ilaw, hindi papasukan ng mga tao o hindi ka mabibilihan. Ganun din sa Facebook page. Kailangan maayos yung page mo. Number two is buyers of before they buy. People check your page kahit ikaw naman mismo, di ba? Kahit ako mismo, before ako bumili sa isang brand or a product, kapag nakita ko yun sa FB page, I make sure na check ko i-stock ko muna yung page nila. Yung mga tao na yun, yung mga users sa Facebook, na scroll yun din sa mga posts. Ginadjudge nila based on your content and branding. Kaya dapat pulido at maayos ang FB page mo. So, bibigyan ka ng analysis. So, think of your FB page a restaurant. Kapag masarap ang luto mo, pero madumi naman yung lugar ng restaurant mo at hindi maayos, tingin mo papasok na ito yung mga customers? Hindi. Diba? So, importante kung naayos yung FB page. So, ang tingin dito sa build trust from the start. A well-set up page, make your brand look legit, reliable, and worth buying from. So, pag-usapan naman natin yung gateway number 2. Step-by-step guide on how to set up a page. Ito yung unang gagawin kapag gagawa ka ng page. Number 1, choose the right type of category of business, page, or a brand. Pwede rin services yung page mo, o pwede rin naman product. So, be specific para tama rin yung mga features na lalabas sa page mo at tama rin yung mga audience na Number 2 is you need to upload yung mga quality profile picture. Number 1, so profile picture dapat meron din. Hindi ko yan pwedeng blank. Also dapat meron ka rin cover photo nandun sa page mo, yung nakikita nila kapag pinunta ng page mo, and yung complete business information or information about your page. Pwede mo rin gamitin yung logo mo, lagyan mo yan ng call to action sa cover, at i-complete mo rin yung about section with a website, contact information, kung meron kang email, pwede rin naman mobile number, landline, and location man kung meron kayong location or physical address. So, let's say for example, Ayan. Ito po yung aking ginawang page. Only this April lang po yan. Ano po. So initially, ang kailangan isipin po ay yung logo para magmukha siyang legit talaga. No? So sa logo, marami tayong pwedeng pagkuha ng inspiration. Isa na nga po yung Canva. At meron din po mga apps na free logo. No? So ayan po. So, siyempre, dahil ang aking pinopromote Cordilleran Coffee, so, yan po yung naging background ko. So, tapos, what else? So, ito, ano ko lang naman yan, yung sa Canva ko lang nakuha yung iba dyan. Kaya niya lang ako nag-actual talaga nung may klase. So, yan sa Canva lang din yung ginawa. Sige po. Ayan. Yung sa kanina, yung sa bio, ito yan. So, actually, ang gusto ko sana kung idadagdag lang to ng clear doon sa kanina. Habang nakapaggawa po kayo ng Facebook page, pwede na rin kayong gumawa ng Instagram page, no? Para kasi, pag nag-download po kayo ng Meta Business, ganito po ang itsura niya. Yung parang puti po na ganito. Ayan po. Meta Business page po. Bali, hindi nyo na po yung open yung Facebook para lumipat pa kayo ng profile.
Dito na po siya sa business page po. Kayo mag-open para pag nagdagdag po kayo ng any content po dito, pasok na po yan sa Instagram at Facebook at the same time. Parang we are hitting two birds in one stone. Na po. Tapos, ang technique pa na ginagawa ko bago ako mag-post ay, sino po may TikTok? Taas po ang kamay. Ayan. So, sa TikTok po, meron pong nakatagong AI dyan. No? Kahit hindi na kayo mag-chat GPT. Ito pong ang tawag ay Taco. TikTok Taco. Parang messenger po yun, di ba? TikTok Taco, tingnan niyo po yun. Ako, nag-download pa ako nun, pero pwede po yung diretso sa TikTok. Meron po itong Taco. Minsan makikita nyo, nagme-message sa inyo. Maglaro tayo, gano'n. Pero pwede po siya yung utusan. Just a while ago, nag-message po ako sa Taco kasi nga may activity po tayo. Ito po yung laman ng aking prompt na tinatawag. Kasi ang technique naman po sa AI, ito sa tinatawag na LLM, no? Kailangan marunong ka pong mag-prompt para mautusan mo siya, magbigay siya ng magandang kung ano gusto mo ipagawa. So ako, ito po yung kaninang ginawa ko. Yung picture ko kanina, inattach ko dito, tapos naglagay po ako ng ganito. Compose a viral social media post with a tag for rainy days and any days, Brewbags PH Coffee. So yun yung inutos ko sa kanya, gumawa siya ng social media post, viral social media post. Lo and behold, ayan, nag-reply siya agad. So ayun, rain or shine, your perfect cup of coffee is just a brewbag away. Tapos mayroon pa siyang emojis. Whether you're cozying up on a rainy day or kickstarting your morning hustle, Brewbags PH Coffee brings the rich, aromatic taste of the Benguet blend straight to your coffee cup. No fuss, just pure coffee bliss anytime, anywhere. Tag your coffee buddy who needs to try this. Ito pang maganda. Bukod sa walang grammar error to, no? Hindi na kayo mako-conscious tama bang English ko. Bukod sa grammar, wala na siyang grammatical error, meron pa siyang hashtag, no, na ibinigay. So, all we have to do is to copy this. Nagbigay siya ng ganyang reply. Copy lang natin yan. Long press. Copy. Tapos pumunta ka na dito ulit sa page mo. Tapos yan, compose. I-post mo na agad. So, hindi na kayo mahirapan. At ang kagandahan pa po dito, katulad po ng binanggit kanina ni Ma'am Claire, dagdagan ko lang po, consistency is the key para dumami po ang ating followers. Ngayon, ang hirap mag-maintain, busy-busy ako, wala akong time para gumawa ng mga content everyday. Sinisingit ko lang pag may time ako. So, tatagal po yung ating pagdami ng followers. So, dito kay TikTok Taco, pwede mo rin siyang utusan. Compose a one-week marketing plan on social media. Magbibigay po yan. Kung ano po yung brand ninyo at basta kailangan lang po para hindi siya generic, para po siya ay, kumbaga, yung target market po ninyo talaga ang makuha. Explain nyo po sa prompting ninyo sa paglalagay. Kailangan i-specify nyo maigi kung ano bang gusto ninyong iparating sa audience ninyo para i-reward na lang na to. Hindi naman po pwede kasi na masyadong broad yung gusto natin ipagawa. Ang ending, hindi po sakto doon sa ating niche or yung target market. Always remember, dapat naka-angkla po yung ating mga gagawing marketing activities doon sa target market natin. Kaya nga sabi po kanina, kung ang tinda natin, damit na pang babae, so gawin natin ang mga colors natin, pwedeng pang babae, gano'n.
Isa pa po, consistency din, yung logo. Halimbawa, ang color ng logo natin is purple. So, yung mga gagawin nating mga backdraft, ganyan, yung text, okay, pwedeng gawin natin purple. So, madali siyang ma-recall na customer, ay, alam ko yung brand na yan. Mapapansin niyo po lahat, any brand, halimbawa kahit sabihin mo Gcash, Blue, madali sa isip natin, di ba? Kung ano man yung Shopee, Orange Company, di ba? Hindi sila po pwedeng magkaroon ng any type of posting na walang orange. Kasi akalain nila, baka Lazada yan, pagka Biden yan. Black TikTok, di ba? Ganon siya. So, be consistent with your color, the choice of color. Kung ano pong napili ninyong logo, pati font. No, kung anong font yung ginamit ninyo, yun na rin po yung gagamitin nating font kapag i-place natin sa picture yung mga text. Ayan po. So, ganun lang po kadali. I-daily grinds lang po natin yung pagkaano hanggang sa nakakuha po tayo. At mas maganda po doon po sa ating kumukuha ng video, no? Mas nagiging viral po yung mga makatotohanang video kesa po doon sa sobrang parang commercialized na ang dating. No? Tapos yung iba, sumasabay po sa uso. Katulad nung, ano ba yung nauuso ngayon ng mga, ano ba yung yung dating asawa ni Aljo Lafrenica? Si Kailin, yung meron siyang video na, ano ba yan, yung parang ang sakit, parang gano'n yata yun, parang di ko na siyang ma-recall. Basta usually nasa TikTok kasi naman yung mga yung mga viral. Minsan pwede natin isama yon. It's either yung sound, di ba? Sino dito yung gumagawa ng mga reels? Di ba? Mayroong tinatawag na remix. Yung remix kasi pwede mong i-capture lang yung sound nun. Na kahit hindi naman ikaw original, tinatanggap naman kasi ni Facebook. No? So pwede po yun na gamitin natin yung sound na yun. O ano yung gustong kanta ngayon, pwede yun habang nagpe-prepare tayo ng ating products para mag-viral siya. So kailangan din tayo, always in tune with kung ano man yung viral for the day, for the week, or for the month. Yun ang po, Ma'am Claire. Salamat po. May tanong po ba kayo? Si Ma'am, binubo po ako. Ayan. Dahil sa abroad po kasi, sa marketing din po kasi ako. Ayun. Kaso siyempre, Ma'am Sir, nagbabago po ang panahon. Ano po? Kaya kailangan we are constantly adapting with the changes. Kasi kahit ako, hindi ko naman ito inaral before. Iba yung orientation sa amin. Dati kasi, para masabi na legit ka, kailangan mag-commercial ka sa TV. Magkano dati ang commercial? Isang commercial lang sa halimbawa sa noong time show. 30 seconds, 700,000 pesos. Ganun siya kamahal. Ngayon, hindi na ang social media na siya. Ang maganda lang dito, lahat na ng tao po pwedeng mag-advertise. So, depende na lang talaga sa niyo po. Ngayon, halimbawa, ano po kasi ang product nyo, kailangan po kasi manggaling sa puso ninyo. Ano ba yung intention ninyo? Ano ba yung unique selling proposition? Ano ba yung... Kasi marami nagtitinda ng peanut butter, for example. Ano bang meron yung peanut butter na to na wala yung iba? Yun yung i-highlight natin lagi. Kasi kung hindi tayo, kung makikiparehas lang tayo sa nagtitinda ng peanut butter, ako nagtitinda ng peanut butter, siya nagtitinda ng peanut butter, bakit ako bibili sa iyo? Kailangan lagi natin itatanong, why do you think your customer will buy from you? Ano bang meron sa product po ninyo na wala sa iba? Yun lagi ang i-highlight natin pag nagpo-post tayo.
Halimbawa, sabi nga, sugar-free. So, tirahin natin sa mga diabetic patient friendly. Diba? Pwedeng gano'n, i-hashtag natin. So, depende po kung anong nyo. Halimbawa, yung sa kakanin kanina, anong pagkakaiba niya, pagkakaluto ninyo? May sugar ba siya? Ang ginamit mo ba dyan na sugar? Muscovado sugar? Kailangan po kasi may something unique para hindi po madaling magaya. Kasi pagka wala kang unique properties, ano po pagkakaiba niya sa Lidia's peanut butter, for example? Accessible yan, nabibili ko kahit anong supermarket. Diba? Pero kung ikaw lang, ay organic ang ginamit namin dito, mani. Organic siya na mani. Tapos nakakatulong pa sa mga local farmers. So, pwedeng content yun. Yung mga local farmers natin, nagtatanim. O bawat bili po ng aming no sugar peanut butter is support to our local farmers of Bonto, Camarines. Ang makakapture naman po natin na hearts dyan, yung mga nationalistic, yung mga ganyan, mapagmahal sa sariling bangon. So ganun po, hanapan po natin ng niche. Ano ba, sino ba ang customer ko? So from there, makakaisip tayo ng ano yung po pwede natin na ipopost. Ano po? Okay po, salamat po. Yan. So, thank you, Sir Francis. Marketing din siya. Okay, so, habang minanday lang ma-fix ito, continue lang po sa paggawa nung ipapresent nyo using your Facebook page. So, by 3 o'clock, mag-start tayo with group 1, then followed by other groups. Sa